Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Mga kanina pong 12:00 kami dumating ng madaling araw from the US sa mga meetings. Salamat po sa inyong prayers. Ito pong inyo pong pastor at si Sister Elfie, talaga pong mahal na mahal namin. At idinalangin ng maraming panahon. At nagpapasalamat kami sa Lord sa tawag ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Kaya hindi ko alam anong sasabihin ko, Pastor Lem o Doc Lem, pero pwede naman yun kasi yung pastor, doktor na rin, di po ba? Napagkakamala nating minsang doktor. Pero congratulations po sa Fairview Christian Fellowship for your ministry. Kayo po ang isa sa mga tinitingala namin na madalas po naming sabihin a Great Commission Church, a mobilized church. Meron pong 8 katangian para masabi natin ang isang church, Great Commission Church, or Acts 1:8 Church, or a missions mobilized church. Binibilang ko po kanina, pasok po ang FCF talaga. Kasi yung pananalangin para sa misyon, papadala ng short-term teams, long-term teams, annual missions conference, faith promise giving para sa misyon, teaching about missions. Pasok po kayong lahat. Kaya po, congratulations, praise God. Purihin ang Diyos po sa FCF. Ngayon pong buwang ito, wawakasan po natin ang inyong Missions Month. Yung emphasis lang po ng pag-uusap tungkol sa pagmimisyon. Pero ang pagmimisyon, itutuloy po natin. Ako po ay masayang-masaya nung inaawit po sa natin kanina, yung keep us not only from singing, but move us out. Sa inyo pong lahat na kumanta nun kanina, ano ba title nun, Doktora? God of Justice, ano? And as He sends us out to the broken, to the needy, umawit po ba tayong lahat noon? Inawit natin? Yes. How about yung po nasa ating pong online members, worshipers po ngayon? Shout out po sa inyong lahat. If you sang that song, do you mean it? I hope so. Ano po? Na we will just not be singers, but indeed, responding to the mission's emphasis. Inyo po, sa inyo po ito galing Dare to conquer the mission field. Aba, ang FCF pala conqueror. Conqueror. So sabihin mo sa iyong katabi, conqueror ka. Opo, conqueror tayo. Ito po ang pinag-usapan nyo itong buong buwang ito The compassion for missions, the motivations for mission, the Great Commission in times of crisis. By the way, I'd like to thank si Pastor Nelson po. He was here last Sunday. And in fact, we have the same text. And pinanood ko po kasi baka pareho kami nang isi-share sa inyo. Hindi naman pala. Pero talagang si Pastor Nelson po ay isang kapatid sa Panginoon, mahal kong kamanggagawa, kumpare. At minsan po, yung iniisip ko, iniisip niya. Kulang na lang po, tawagin kaming kambal. Pero siya lang po ay makapalang buhok, ako ho makintab. Pareho po kaming manggagawa ng Panginoon sa Send Philippines. Salamat po sa Diyos na ako po ay talagang excited makaparito. Nung pinlano po namin yung aming meeting at travel sa Send, sa US, tinanong nila, gano'n ka ba katagal? Sabi ko hanggang November 25 lang, kasi 27, ako po ay pupunta sa Fairview Christian Fellowship. Bakit hindi mo pa i-extend ng December? Kumuha ka na lang ng kapalit at sabihin mo na lang ganito, ganyan. Sabi ko po, hindi po, matagal na po yun at mahal ko ang FCF. At sapagkat kayo po, opo, praise the Lord. At ang mahalaga po dito is you had been FCF is really global.
Kasi po, alam ng mga sa amin pong Send International, kayo ay sending church ni GP. Kilala niyo na po siya, ano po. At alam ng mga tao na kayo ay nanalangin para sa Kanya, inihanda niyo siya para sa mission, at ngayon, sustained by God. You are already doing yung pong topic natin ngayon, strengthening the faith of those who bring good news. You are already doing that. So, nung nag-iisip po ako, ay ano pa i-share ko sa FCF? Mobilized church na sila. They are conquerors already. Tapos they're already strengthening the faith of those who bring good news. Ano po pa kaya ang mensahe ng Panginoon para sa inyo? Well, nais ko pong ipakilala sa inyo ang isang tao. Yung una, pag nakita niyo po ang kanyang picture at kilala niyo siya at sabihin niyo po kung ano ang kanyang pangalan, yung nasa ating pong Facebook Live or sa online po na i-type niyo po kung alam niyo, may premyo po kayo kay Pastor Lem. Hindi niyo po alam ito, ngayon lang. Ganyan. Kaya, tignan po natin. Meron po akong gusto ipakilala sa inyo na lalaki. Kilala niyo po ba siya? Tiyak po, matanda na yan kasi sa kulay pa lang ho ng picture, may edad na. Meron po ba nakita? Kumakalat po ba ang kanyang picture sa internet? O may familiar po ba siya? Tiyak, hindi po yan Pilipino kasi sa mukha na lang hindi po Pilipino. Meron po ba? Sige po. Si? Charles? Oo. Kamukha ho ni Charles Spurgeon, yung The Prince of Preachers. Hindi po. Hindi po. Pero baka may premyo ho yun, Pastor Lem, kasi sumubok sumubok. Yeah. Kasi po, ito po ang baka sa mga sinabi niya, makilala niyo kung sino siya. Ang sabi niya, God always gives His very best to those who live the choice with Him. Malalim, Malalim ang pinaguhugutan nitong mamang ito. God will give the best to those who will say, Your will be done, Lord. Yung pala yun. Kesa tayo ang mamili, maganda pala sabihin natin, Lord, you will be done. Pag yun ang prayer mo, best ang darating. Pero pag ipinilit mo ang gusto mo, bahala ka na. Ito po ay nanggagaling sa isang manggagawa ng Diyos na tumagal sa gawain. Ito po ang pangalawang sinabi niya. There is a living God. He has spoken in the Bible. He means what He says and will do all He has promised. Ganda, po? Yan po ay galing sa isang batikang misyonero. Misyonero po yan. May clue na kayo. Opo. Yan pong isa pang popular na sinabi niya. Ito, pangatlo. God's work, done in God's way, will never lack God's supply. Ate Edith, alam mo na siguro kung sino yan. Yan. Paki-shout out. Yan, oo. Si James Hudson Taylor po. Yan. Siya po yung mga binitawang niyang mga katagang ito, yan po ang susing kaisipan na tatalakayin natin ngayong umaga. Hango sa Acts chapter 18, verses 1 to 11. So, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa mga gawa, kabanatang 18, talatang 1 hanggang 11. Manalangin po tayo. Let's pray. Loving God, our dear Heavenly Father, thank you for sending the Holy Spirit to instruct us, to guide us, to direct us, even to convict us.
And now we ask the Holy Spirit to teach us, to lead us, to guide us. Now, as we look into your word, give us a fresh anointing from your dear Holy Spirit, from your ever-living word, from the experiences of Apostle Paul. Help us to draw inspiration and application from this story. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. So, strong faith, strong teams, strong faith. Ang title po ng ating mensahe. Si James Hudson Taylor po ay pinanganak sa England noong May 21, 1832. He was 21 years old nung tumulak po siya sa China. He lived by faith. He trusted God for His supply, all His need. And ito po ang kababalaghan. Sa kanya pong paglilingkod sa China, hindi siya nagbanggit ng pera at paghingi sa mga tao. Incredible ho talaga ang faith ng taong ito. The Lord provided for all his needs. No wonder he could say, God's work, done in God's way, will never lack God's supply. Ito po ang kanyang sinimulang organization, China Inland Mission, na ang kasalukuyang pangalan niya po ng organisasyong ito ay ang Overseas Missionary Fellowship, which is kapitbahay lang po natin dito. Konting balik lang po bago mag-Philcoa, andyan po ang headquarters ng Philippines office ng Overseas Missions Fellowship. We serve with them, we love them, we work together to mobilize the church, send Filipino workers, and especially ang OMF po are focusing in Asia. And he died in 1905, and at the time of his death, there were 205 China Inland Mission stations. Meron po silang 800 missionaries and about 125,000 believers in China at the time of his death. So, God has really used him as a pioneer missionary in a country po na nung panahong yun, sino ba pupunta sa China? Sino bang nakakaalam ng lugar na ito? Unreached. Kaya malaki po ang ating makukuhang halimbawa, patotoo, at mga bagay na katuruan sa buhay ni James Hudson Taylor. But bago po si James Hudson Taylor, siyempre, andyan po si Apostle Paul, ang ating pong misyonero na tinitingala at pinaghuhugutan ng mga prinsipyo, aral mula sa Diyos patungkol sa pagmimisyon. Paano niya ba pinatibay ang kaniyang grupo at nang sa ganung kaparaanan, tumibay ang mga paa ng mga misyonerong ito. Strong teams, strong faith. Ang ating pong pinagkunan ng inyo pong tema po dito na strengthening the faith of those who bring good news in the Old Testament. Ito po ang tinutukoy po dito na how beautiful are the feet daw. Napakaganda raw ng mga paa ng mga naghahatid at naghahayag ng kaharian ng Diyos. Magaganda raw ang paa ng mga missionary. Sa totoo lang po, mukhang hindi ho yata lahat. Kasi marami po sa mga misyonero na mga lalo tigit na mga naglalakad at sa mga misyonerong sinugo ng Panginoon sa mga lugar na malayo po ang sasakyan o walang sasakyan, naglalakad po sila. Kung titignan natin ang mga paanon, hindi ho beautiful. Kasi kung walang kalyo, baka ho sugatan. Kung titignan natin ang kanilang mga paa.
Ano ba tinutukoy dito ng mga paa? Ito po yung tinutukoy dito, yung buong pagkatao nung naghahatid ng Ebanghelyo. Beautiful. Kaya patatagin natin, pahalagahan natin, tulungan natin ang mga nagdadala ng Ebanghelyo. I think ito po ang inyong piniling tema. Paano po ito nangyari kay Apostle Paul? Yun po ang gusto nating kunan ng pansin dito. Ang mahalaga po dito ay yung pong tinatawag po nating background. Yan. Ang background po ng ating pong tinatalakay o itong passage ng Acts chapter 18 ay yung tinatawag nating pangalawang paglalakbay. Strong feet. Ano po yung feet ng missionarying si Paul. Ano po? The second missionary journey ni Apostle Paul. Ito po ay nagsimula sa Acts chapter 15. Ano po, hindi ko po alam kung maliwanag dyan sa mapa. Pero dyan po sila nagsimula sa tinatawag po nating Antioch. Dyan po sa north ng Jerusalem. Yan po sa bandang kanan ninyo. At ang direction po nila ay pa-north, paakyat pong ganyan. Mapapansin nyo po yung kulay pula. Umakyat po sila papuntang Bithynia, Asia Minor, Macedonia. Bumaba po sa Greece, nagpunta sa Athens, sa Corinth. Tapos po, dinaanan nila muli ang mga dagat. I think ito po yung Mediterranean Sea. And then, bumalik po sila sa kanilang headquarters sa Jerusalem, sa Antioch. Yan po yung second missionary journey nila Apostle Paul. Pinakita ko lang po yung mapa. Meron pong isang mapa uli mamaya. Ang mahalaga pong tagpo sa second missionary ni Apostle Paul, second missionary journey, ay nagsimula po siya sa Acts chapter 15. At dito po nagsimula sila at nakahayag po doon ang kanilang layunin, bakit sila nagkaroon ng pangalawang lakbayin sa Asia by that time. Ano po? Nais po nilang patatagin ang mga mananampalataya na naitatag nung first missionary journey. Gusto niyang bisitahin ulit sila at kumustahin at kung may pagkakataon, magbukas ang Panginoon ng gawain, magsisimula po sila uli, magbukas ng gawain. Yan po yung nangyari sa Acts 15, 16, chapter 17, hanggang sa ating pong kabanatang 18. So, dito po, si Paul and Silas, nung sila po ay nasa Derbe, doon po nila nakatagpo si Timothy. Isa pong lalaki na inalalayan ni Apostol Pablo at sinulatan niya ng 2 liham at ang sabi ni Apostol Pablo sa kanya, manatili ka sa Ephesus. At yun po ang naging nangyari doon. Isang manggagawa si Timoteo sa Epeso. Isang iglesia na sinimulan ni Apostol Pablo. Tinulungan niya. So nagpunta po sila ng Phrygia, Galatia, but ang Holy Spirit po, hindi po sila pinayagang umakyat. Kung papansinin niyo po sa mapa, ang direction po nila Apostle Paul sana, norte pa. Nakikita niyo po yung Bithynia, sabi doon, Pamphylia. Yan po ang trajectory nilang gustong puntahan. Gusto po nilang umakyat. Sa modern day map, kung ilalapat po natin ang mapa dito sa panahon po natin ngayon, yan pong lahat yung lugar na sa taas ng Bithynia, Pamphylia, Pontus po, yan po ay Russia. Ngayon. So, yan po ang kanilang gustong puntahan. Ngunit, ang sabi po doon sa Kabanatang 16, pinigilan sila ng Banal na Espiritu, huwag kayong pumunta dyan. Kaya sa halip pong umakyat sila, going north, they went west. Nag-travel po sila hanggang dumating sila sa Troas at doon po sa lugar ng Troas, ito po yung mahalagang tagpo dahil dito sa Troas, ito po yung madalas nating sabihing Macedonian call or Macedonian vision na nung sila po ay sumunod sa Espiritu na wag tumulak panorte sa halip magpatuloy sa kanila papuntang Kanlura, west. Pagdating po nila sa Troas, nakarinig
si Apostol Pablo ng tawag ng Diyos na pumunta sa Macedonia. Yun po. Na kung saan matatagpuan ang mga syudad na ito ng Philippi, Thessalonica, Berea. Kaya po sa udyok ng Banal na Espiritu, sa pangunguna ng Panginoon, dito po sila napunta. Hindi po sila umakyat. Kaya marami nagsasabi, kung umakyat sila Apostle Paul at in-evangelize panorte, edi ang Russia, puro siguro Kristiyano ngayon. At si Putin, hindi niya gigirahin ang Ukraine. O kung ano man ang kanilang, hindi po natin alam. Hindi natin alam, hindi ganun na nangyari. Hindi po ganun. Pero ang kalooban ng Diyos, ano pong sabi natin, kung susundin mo, ibibigay niya ang pinakamabuti. At yun po ang ginawa nila Apostle Paul. Kaya ito pong mga lugar na ito na kanila pong pinuntahan, nakapagpasimula ang Panginoon ng mga lokal na mga mananampalataya na taga Pilipos, taga Thessalonica, taga Berea, pati po sa Asia Minor, sa Athens, sa Greece, sa Corinto. At doon po tayo makikita po natin na dito po sa mas lumang mapang ito, ay makikita po natin yung ilang mga annotations diyan, ano yung nangyari sa mga lugar na ito. Ang gusto ko lang pong tignan natin is dito po sa bandang kaliwa ninyo, na nung sila Apostol Pablo po ay nasa Athens, meron po siyang speech na sinasabi dyan, na siya po ay nagsalita sa Areopagus. Ang sabi po dyan. At nagsalita po siya doon sa, ngayon, tinagurian nating bansang Greece. Kasi nandun po ang Areopagus. Now, mga kapatid, binigyan po ako ng Panginoon ng pagkakataong pumunta sa Greece noong August. Ito lang po. Kaya sariwa pa. Ito po sariwa pa, ikikwento ko sa inyo. Ano po? May send meetings po kami saan ba kami nag-meeting? Sa Athens. Ano po? At andun yung aming meeting. Tapos nagkaroon po kami ng excursion. At yung excursion po namin, nagpunta kami sa Corinto. Corinto. Kaya ikikwento ko rin po yung nangyari doon. Pero, nung ako po'y mag-isa lang, na nag-explore mag-isa sa Athens. At sinundan ko kung saan pumupunta yung turista, tinignan ko yung mapa, at sabi ko, andito ba tong ancient Areopagus na ito? Bakit? Syudad po eh. Andun sa city center ng Athens, tapos po, matataas na mga building, modern, may park, andun po yung mga bustling city ng Athens. Naglakad po ako ng 15 minutos, inabot ko ang Areopagus. Siya po ay hill, isa pong hill po siya, na pwedeng akyatin ng kahit sino. Kahit matanda, pwede pong umakyat. Nung inakyat ko lang po yung taas, medyo limestone na, kaya madulas. Overlooking po ang bayan, ang Athens. So sa isip-isip ko po, dito nangaral-nangusap si Paul. And sa kanya pong pangungusap, sa Kabanatang 18, in chapter 17 and chapter 18, nung siya po ay nangaral sa mga taga-Athens, ang sabi niya, meron akong ipapakilalang Diyos na ang tawag niyo sa Kanya, Diyos na hindi namin alam ang pangalan. Ipapakilala ko sa inyo. The God, your unknown God. And that was really a powerful message of the kingdom of God to the Athenians, to the Greeks. So, excuse me. So when he was there, nagkaroon po ng kaguluhan sa syudad. And because of that, Apostle Paul was really thinking na he needs to go out.
At lumabas po siya. Paul went out of their midst, sabi po sa chapter 17. And some men, verse 34, chapter 17, joined him and believed, among whom also were Dionysius, the Areopagite, and a woman named Damaris, and others with them. Alam niyo po, si Apostle Paul, nung andun po siya sa Athens, hinihintay niya lang po ang kanyang mga kasama. At sa kanyang paghihintay, nagmasid-masid po siya sa syudad. Sa syudad at napansin niya, napakarami nilang Diyos-Diyosan. At dahil sa kanyang pamamasyal, na antig ang kanyang kalooban, sabi niya, ano ba ang mga tao dito, napaka-religyoso, pero malayo sa Diyos. At yun po ang nag-antig na kanyang damdamin at nangaral siya ng ebanghelyo sa kanila at Dionysius, Damaris, others believed and followed him. Ano po? So, what an amazing experience for Apostle Paul, ano po, as he was waiting for his co-workers, sila Silas. Thank you po. When Silas and his co-workers arrived, ano po, we look at chapter 18. When they were, sabi po dito, after these things, he left Athens and went to Corinth. And he found a Jew named Aquila, a native of Pontus, having recently come from Italy with his wife, Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to leave Rome. Last week po, sabi ni Pastor Nelson, ito po yung mga refugees. They left Rome, ito pong mga Jews na ito, and they ended up in Corinth. Okay? Mamaya po, titignan po natin yun. Ang Corinth po, during Paul's time, but by the way, when yung maalala niyo po sa mapa, when we were in Athens at nag-field trip po kami sa Corinth, 1 hour by bus. Nag-bus po kami. So hindi naman po kalayuan. 1 hour trip to Corinth. And during the time of Paul, some of the things na we were shown in this field trip still existed. Yung pong mga temples, yung pillars, they were all still there. Hindi ko po alam sa inyo kung meron na po nakabisita sa inyo sa Corinth, sa Greece, ganyan. Maybe you have seen that sa pictures po. They were thousands of years old. Ito pong mga bagay na ito. At during that time, Corinth was already a cosmopolitan city. Ano po, it is a center of commerce sapagkat ito nga po ay malapit sa dagat. Corinth controlled all the trade traffic galing sa north, galing sa south. Although wala po silang sariling seaports, pero they were controlling the economy. Sila po ang pwede nating sabihing center of world trade during that time. So because of that, yung syudad po ng Corinto ay mayaman, sa madalit sabi. So yung mga naging mananampalataya sa Corinto ay may ganito pong background. At ang malungkot po, it is also a corrupt or a city that is really, wow, evil. Now, from our perspective, yun po ang ating pagtanaw, di po ba? Pag sinabi nating Corinthianizer, ang ibig sabihin nun yun ay sexually immoral person, masamang tao, halimbawa. Now, medyo nabago po ang aking kaisipan habang nakikinig po ako sa aming tour guide.
Kasi inakyat po namin itong templo ni Venus. Ito po ay templo ni Aphrodite. Yung pong Aphrodite is the same as Venus. Si Aphrodite po ay goddess of love, pangalan po sa Griego. When the Greeks were defeated by the Romans, hindi ho nila tinanggal yung kanila pong polytheistic ways ng Greeks. Pinalitan lang nila ang pangalan. Aphrodite ka pala, pinalitan nila ng Venus. And the practice continued. Ito pong the goddess of love, at meron po sila doong, inakyat po namin ito, itong Acro-Corinth na ito, at yan pong mga pillars na yan, sabi sa amin ng aming tour guide, tignan ninyo kung may hati sa gitna o saan man. Nung inusisa po namin at hinawakan namin, wala hong putol. Ang sabi sa amin ng tour guide, yung bawat column pillar na yan, binakbak galing sa bundok, ibinaba nila at nililok para maging pilak na ganito, buo. Isang buong limestone, isang buong bato na lahat po ay itinayo nila. At siyempre, ipinatong yung taas at yung columns, sa mga columns. Napakagandang lugar. Isang lugar kung saan sinasamba ang Diyosa ng pag-ibig. Nung panahon po ni Apostol Pablo, meron pong mga humigit kumulang 1,000 temple servants. Ang tawag po nila servants ni Goddess of Love. Pero actually, ang tingin natin doon ay temple prostitutes. You see po, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan na si Venus ay pagkakaroon ng sexual na kaugnayan sa mga pari. At marami sa kanila, babae, lalaki, at mga bata. Bahagi ng pagsamba kay Venus ay pagkakaroon ng kaugnayan, pisikal, sa mga temple servants na ito. As they worship, so they say, the goddess of love. And ito pong mga taong ito na umakyat sa Acro-Corinth para sumamba at pahalagahan ang Diyosa ng pag-ibig, pagbaba po nila at pagbalik sa kanilang mga pamilya, tinatagurian po silang mga deboto ng Diyos at mga banal na tao. Could you just imagine? Nakisama ka, nakipagtalik ka sa mga pari doon, sa templong yun, uuwi ka sa asawa mo, sa pamilya mo, at ang tingin nila sa iyo ay banal. Kasi sumamba ka, magaling na tao. Ito po ang dinatnang kultura, relihiyon ni Apostol Pablo sa Korinto. Kaya maalala po niyo, isa sa mga problema sa Korinto, ang sabi doon ni Apostol Pablo, na napag-alaman ko ng isang anak ay may kaugnayan sa kanyang magulang, at you could just imagine the sexual perversion, the destruction of the family, yung immorality, na sa kanila po, relihiyon. Ito po ang kinaharap na sitwasyon ni Apostol Pablo sa Korinto. No wonder, yung pangalang Korinto, Corinthians, Corinthianize, medyo ihahalin tulad sa immorality or profanity. Ano po? Malungkot. Pero mayamang bansa, mayamang bayan. So, si Apostol Pablo po, ganun ang background ng syudad. Malaki ang kaniyang burden sa syudad, pero nag-iisa siya. And probably dahil sa bugbugang nangyari sa Thessalonica, at sila po ay inusig doon at sinaktan, he was somewhat discouraged. Ano po? At nag-iisa pa.
Meron pong palatandaan marahil sa 1 Corinthians chapter 2, verse 1 and following, that he was really by himself. And he had lots of needs. Now, dito ko rin po napagtagni-tagni na dun sa amin pong field trip sa Corinth, gaano kahalaga ang tent making, yung paggawa po ng tolda. Kasi po, dahil ang sentro ng relihiyon ay nasa Corinto, especially yung si Goddess of Love, maliban sa iba pa mga templo na nakakalat, marami pong mga pilgrims, maraming mga sasamba sa mga Diyos-Diyosang ito na hindi taga roon. Kaya kailangan po nila ng silid-tulugan. Ang silid-tulugan po, pag ikaw ay pupunta sa Corinth at Cosmopolitan, mahal. Kaya kung ikaw ay galing sa rural barangay at pumunta ka sa Corinth, wala kang pangbayad sa hotel na mahal. Kaya, uupa ka na lang o bibili ka na lang ng tent. Kaya si Apostle Paul, yun ang kanyang day job. Sideline pala. At gumawa ng tolda. Si Aquila at si Priscilla, ganun din. Sapagkat naibebenta iyon sa mga taong dayuhan, pilgrims, na sumasamba doon sa mga Diyos-Diyosan. Ano po? So, ito pong katatayuan ni Apostol Pablo. But you know what? In verses 1 to 4 ng chapter 18, babasahin ko lang po dito sa verse 2, nabasa ko na pong verse 3 kanina, ang verse 1, is that, ang sabi po dito, and because he was of the same trade, he stayed with them, and they were working for, by trade, they were tent makers, and he was reasoning in the synagogue every Sabbath, and trying to persuade Jews and Greeks. So, praise God. Ano po ang sinupply ng Panginoon? Nag-supply siya ng teammates. Teammates. God wanted to strengthen Team Paul. Team Apostle Paul. By supplying them, God provided, God supplied co-workers for Paul. Si Aquila at saka si Priscilla. Is this an accident or God's will? God's will, ano po? God's will, di po ba? If you do God's work, if you do it in God's will, He will never lack God's supply. Dito po, totoo na iyon. Bago pa man din itinuro ni James Hudson Taylor, naranasan na ni Apostle Paul. Sino bang magsasabi na aksidente na si Aquila at Priscilla pinalayas ni Claudius sa Roma dahil sila yung mga Hudyo, sila po yung mga tent makers, at napadpad sa Corinto at napadpad sa sinagoga kung saan nandun si Apostle Paul. How could that be? Pwede po silang pumunta hindi sa Corinth, pwede sa Athens, pwede sa ibang lugar, pwede po silang tumakbo sa ibang mga lugar, pero bakit sila dinala ng Diyos, si Aquila at si Priscilla, sa eksaktong lugar kung saan naroroon si Apostle Paul? Na nag-iisa, kailangan ng Team Paul. It's my feeling, as I read this, na God supplied the needs of Apostle Paul to be a strong team. So he joined them. Ang sabi po nila, sa sinagoga, ito po yung lugar ng mga Hudyo kung saan sila nagtuturo. Usually, ang nangyayari po dyan, they group together. Pagpasok mo sa loob. And they group usually inside the synagogue according to their trade. Kung ikaw ay magsasaka, may farmer's club. Kung ikaw ay mangingisda, may fisherman's club. Kung ikaw ay tent maker,
Doon ka sa tent maker. At nagkita si Apostle Paul at si Aquila, and they have kindred spirit, they have the same spirit, and they worked together. God supplies the goers, like co-workers for Apostle Paul. I would like to share with you a picture. Isa po ito sa mga Filipino missionaries natin. Si Eric po, yung nasa inyong gawing kanan, si Pastor Eric ay naglilingkod po sa isang gawain ng Panginoon dyan sa may Kainta. Pastor po siya. Tinawag siya ng Panginoon at kinausap po ako sa pastor, gusto ko pong maging missionary. Tinatawag ako ng Panginoon, sige, panalangin natin kapatid. Ngunit, tinanong ko siya, paano si Sister Bing? Tinawag din ba siya ng Panginoon? Ay, hindi ko po alam eh. Ay, sabi ko, Pastor, kung kayo po ay magmi-mission, dalawa kayo dapat tawagin ng Panginoon. Pwede po bang mauna ako? Ay, hindi po pwede. Kasi mag-asawa po kayo. Kaya manalangin tayo. Nung kinausap ko po si Sister Bing, sabi niya, hindi pa ako ready, Pastor eh. So, sabi ko, that's okay. Kung ready na si Pastor Eric, maghihintay siya, huwag ka mag-alala. Hintayin mo ang tawag ng Diyos sa iyo. So, sabi ko, manalangin lang tayo. After 1 year, more or less 1 year, tumawag si Pastor Eric sa akin. Sabi niya, Pastor, kakausapin ka raw ng asawa ko, si Sister Bing may sasabihin sa iyo. Gusto niya siyang magsabi sa iyo. At nung nakita po kami, sabi niya, may calling na rin ako. May calling na rin ako, Pastor. Hindi dahil yung asawa ko tinawag, kung hindi ako din, alam ko, tinawag ako ng Diyos. Dalawa na silang mag-asawa. Kaya sabi, sige, pag-usapan na natin ngayon saan kayo tinatawag ng Diyos. Sa palagay nyo, dito ba? Buddhist work? M-work? Or what kind of... Ngayon po silang mag-asawa, kasama po si Erica at si EJ, ay naglilingkod po among the Isan People Group in Thailand, North Thailand. Malapit po sa border ng Laos. And if you remember them in prayer, si Pastor Eric and Bing Obado. God supplied workers for His work. At ngayon po, yung Filipino team po natin doon ay talagang ginagamit ng Panginoon among the Isan People Group. They were joined by other co-workers from the Philippines. Praise the Lord. God supplies goers for the harvest. At iniisip ko po, baka ang mga goers nandito sa FCF. At titignan natin mamaya. Ano po? Kasi may pangalawa pa ho at pangatlong puntos tayo. Ano makikita natin sa verse 5 and 8? Sa verses 5 and 8, dumating na po ang hinihintay, ang pinakahihintay ni Apostle Paul, ang kanyang mga team. So, talaga pong God was strengthening the teams ni Team Apostle Paul. Dumating na rin si Silas at si Timothy. Pero, usisain nyo sa inyong Bible mabuti ang sinabi po sa verse 5. Dito po sa ESV, nice ko pong basahin. Verse 5. But when Silas and Timothy came down from Macedonia, Paul began devoting himself completely to the word, solemnly testifying to the Jews that Jesus was the Christ. It's a Good News Translation na nasa screen po natin. Sabi diyan, Paul gave his whole time to preaching the message, testifying to the Jews that Jesus is the Messiah. Sa ibang salin po dito, I think ito po ay sa New American Standard Bible po natin, Paul began devoting himself completely to the Word. Bakit ko po ina-underline itong mga passages na ito sa NIV? Paul devoted himself exclusively to preaching, testifying to the Jews that Jesus was the Christ.
I'm trying to emphasize po dyan sapagkat meron pong magandang katotohanan po dyan dahil God supplies the needs in missions. Ano pong ibig ko sabihin? Mapapansin niyo po na bago dumating si Silas, bago po dumating si Timothy, Paul was, ano pong sabi doon sa verse 4? He was reasoning in the synagogue every Sabbath. So ibig pong sabihin, marahil ito po ay kung kailan niya lang kaya pag-Sabbath. Ibig pong sabihin, hindi all the time. Because he has other things to do like making tents. He was making tents to support himself. Kinakailangan niya pong mabuhay. Kinakailangan niya po ng tirahan, pagkain, marahil damit, at mga pangangailangan para sa kanyang personal. At lahat po yun ay galing sa kanyang tent making. Ano pong pagkakaiba? Pagdating sa chapter 5, ang sabi doon, si Paul, buong-buo na siya ngayon devoted to preaching. Ibig pong sabihin, nagbago ang schedule. Nagbago din ang kaniyang ginagawa. Kumpleto na. Pwede niya nang gawin ang talagang gusto niyang gawin. Mangaral and to make disciples, evangelize and make disciples in that city. Bakit po? Kasi dumating na ang supply para sa Team Paul to strengthen the team. To strengthen the faith of the missionary, si Apostle Paul. Ibig pong sabihin, dala-dala ni Silas, si Timothy, ang mga contributions na na-collect po nila galing sa boxes. Hindi ko po alam kung boxes ang ginamit nila noon sa mga churches na pinanggalingan ni Apostle nila Timothy and Silas, but they probably gathered support and then they turned that over kay Apostle Paul to support the work of Apostle Paul. God indeed supply our needs. Amen? Pansinin niyo po, ito po'y paborito nating talata at alam ko po, madalas nating i-quote ito. Philippians chapter 4, verse 15 to 19. Especially, alam ko po, itong passage ng Philippians chapter 4 ay paborito po natin dahil talagang sagana ang pangako ng Panginoon. Ang sabi po dito, you yourselves also know, Philippians, that at the first preaching of the gospel, after I left Macedonia, no church shared with me in the matter of giving and receiving, but you alone. For even in Thessalonica, you sent a gift more than once for my needs. Not that I seek the gift itself, but I seek for the profit which increases to your account. So most probably po, dala-dala ni Silas, ni Timothy, ang offering, ang love offering galing sa Philippi, dala nila at ibinigay kay Apostle Paul. And then sabi ni Apostle Paul, verse 18, I have received everything in full and have an abundance. I am amply supplied. Having received from whom? Epaphroditus. You have sent him a fragrant aroma, acceptable sacrifice, well-pleasing to God. And my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Now, di po, ang ganda po nung pangakong yon. In fact, madalas po nating i-quote yan. My God will supply all my needs. Ito ang sabi ni James Hudson Taylor. God's work done in God's way will never lack God's supply. And God indeed supplied. But sandali lang po. Mag-ingat tayo tuwing aangkinin natin ang verse na ito. Kasi po, ang verse na ito ay binitawan ni Apostol Pablo para sa mga nagbibigay sa misyon. Ang tinutukoy niya, yung mga kapatid sa Philippi, salamat sa pagbibigay ninyo. Sumagana ako.
na ipagpatuloy ko ang gawain. Itinabi ko muna ang tent making at ako'y nangaral. Salamat sa inyo. At sabi niya, alam niyo, God will supply all your needs. Kasi nagsakripisyo kayo. Nagbigay kayo sa mission. Kaya panghawakan natin ito pag sa ating pong missions month, sa ating pong pagbibigay. Pwede nating hawakan at talaga pong panghawakan ng pangakong ito, tayo na nagbibigay sa mission. God will supply your needs. Now, kung tayo po hindi nagbibigay sa mission, pwede nyo bang akuin ito? Oh, God will supply my needs naman eh. Ganyan, makataya sa loto para doon ang supply galing doon. Ganon kaya? God, hindi, sabi po dito, God will supply our needs. Whose needs? The needs of those who give to God's work, to missions. Yun po. Amen? Amen po. Kaya, you have sacrificially given. Iba sa inyo talaga pong hindi na magbe-breakfast. Baka yung iba wala ng lunch. Yung wala na akong Coke, lahat ng ibibili kong Coke, ilalagay ko na dyan sa mission. Pwede po yun. Pwede po yun. Yung Starbucks, napakamahal. Sabihin ko, sa loob ng 6 na buwan, yung budget ko sa Starbucks, ilalagay ko na lang sa sobre para sa mission. Ano po? Magkano ba Starbucks ngayon? Ano? So, wag na lang doon. Whatever. But God will supply your needs. God, in His Word said and promised, He will supply your needs when you give to missions. Amen. Yan po. And then, I think, may sarili po akong opinion dito. Maganda po ang tent making, pero mapapansin ninyo, habang wala pa dumarating na pangangailangan na kailangan ni Apostol Pablo, nag-tent making muna siya. Pero nung dumating na, iniwan niya na yung tolda at nangaral na sapagkat may support. Tent making is good, but also, there are times na talagang we need all the support para we could be devotedly doing evangelism and discipleship. But there are places today na the only way to get in among unreached people groups would be tent making. Doctors, nurses, teachers. If you're a teacher and you think God is calling you, let us talk. May lugar po sa Amerika. Ano ho? Pero hindi ho doon sa iniisip niyong Amerika. Sa among in Send, meron po nangangailangan po kami ng teachers sa Alaska, sa village, sa malamig na lugar. Kailangan po ng teachers doon. Kung meron man po dito, baka meron din po sa ibang mga lugar. But there are those. So, let me just conclude our time together. God provides for all of Paul's needs so he can fully preach the gospel. God provides givers to missions. Amen? So, dito po tayo magtatapos. Verses 9 to 11 naman, ano naman ang sinupply ni God? Lahat po ito, provision ni God. God provided for co-workers to strengthen the team, to strengthen the feet of Apostle Paul. He provided funds, finances, personal needs ni Apostle Paul. But pangatlo, God supplied the support group. Ano po ibig natin sabihin dyan? Pansinin niyo po, ang sabi ng Panginoon kay Apostle Paul, kasi hindi po natin maaalis sa isip ni Apostle Paul ang kanyang karanasan sa Macedonia, sa Thessalonica, yung pong pangbubugbog at the persecution that had happened. At ang sabi po dito ng Panginoon kay Apostle Paul, the Lord said to Paul in a vision by night, "Do not be afraid any longer. Go on speaking. Do not be silent, for I am with you. No man will attack you in order to harm you, for I have many people in this city."
And then he settled there for 1 year and 6 months. Ano po? Ano po sabi ng Panginoon kay Apostle Paul? Continue what you are doing because I have many people. May support group ka sa Corinthians. I was trying to research gaano karami ang believers during that time ni Apostle Paul. Sabi ng ibang mga scholars, 50. Sabi 50 to 150. Ang population ng Corinth during that time was about 100,000. Ano po? So, minority ang dinidisciple ni Apostle Paul. But God said, these are my people. They will protect you, no harm. In fact, ang promise na, no one will attack you anymore. Siguro po, medyo, ninenervyos na si Apostle Paul pagka may mga mob attacks uli. And God said, you have a support group. I want to strengthen your faith to have a strong team. Ano po? So, what had happened? Precisely, yung nga pong iniisip ni Apostle Paul nangyari but God kept His promise. In that same chapter, verses 12 to 17, there was a crowd of Jews, ano po, and Paul was taken to the tribunal. At ang sabi po ni Gallio doon, this leader, Gallio, the proconsul of Achaia, sabi niya, problema nyo pala sa relihiyon yan labas ako dyan. Ako politics lang. So, may problema ko sa relihiyon, sa Jewish religion na yan, out ako dyan. At because of that, the Lord protected Paul. At yung pong mga tao doon sa kanyang paligid, he did not even have to open his mouth. God has many people in the city. Baka yung 100 na yon, bilang na yon ng FCF . Sabi niya, these are the people that will protect you, Paul. Sabi ng Panginoon, these are the people that belongs to your team. These are the people that will strengthen your faith as a missionary. God supplies support group. A support group of believers for missions. Sa ganun pong paraan, pinapakatatag ng Panginoon ang ating missionary teams. They were on Paul's side. Now, they are many. Ito pong God's people. And I would like to think of God's people in missions, those who go, ang tawag natin goers. Those who pray, intercessors. Those who sends, and those who welcome. Ano po itong 4 na bagay na ito? Paano po natin wawakasan ito or culmination ng missions month ninyo? Well, ito pong nais kong ibigay na ipanalangin po ninyo. You could be an FCF goer. You could go on short term. Ano pong ginawa ni Apostle Paul? Well, yung second missionary journey na yon to strengthen the church. Meron po kayong church sa pastor na sinusuportahan sa Gimba, Nueva Ecija. You could come and say, Pastor Lem, paano ba natin i-encourage sila, pastor doon sa Gimba, sa Nueva Ecija? I want to go there and help. Maybe meron na po kayong programa. Or long term, maybe God is calling you really to be a goer. God is calling you to be a tent maker. You can use your skill, your talent, your profession to be in places where normal, traditional missionary cannot go. Hindi po ako pwede pumunta sa Middle East. Pag nag-apply po ako doon, makita nila doon, Masters of Divinity, ano yan? Divine ka ba? We don't need any more divine people. Engineer ka ba? Computer analyst ka ba? IT ka? Nurse? Oh, okay, come in.
So, could you just imagine? You could come in and work, and these pagan nations will pay you to preach the gospel among their people. May visa ka pa. And you have the reason there to stay. Even in countries where it is restricted, you can go. Would you? Would you be an FCF intercessor? Tinitingnan ko po yung prayer requests ninyo dito. Wow, very strategic. Ano po. Another thing na gusto ko pong i-share sa inyo, every week, meron po tayong prayer for the thumb. I don't know if you have heard about this. Maybe some of you are joining this. Sister Edith could check this out. Weekly po, meron pong prayer for the thumb. Ano po yung thumb? Tribals, Hindus, unreligious, Muslims, Buddhists. At meron pong online prayer, minsan in the morning, minsan in the evening, dedicated for these 5 religious blocks. Meron pong wala pong masyadong kwentuhan doon. Prayer agad. Uubusin yung isang oras para sa panalangin. Very encouraging. May mga prayer requests, strategic prayer requests. So, the Philippine Missions Association is hosting this online prayer movement, united prayer movement for unreached people groups who belong to the 5 religious blocks. Indigenous peoples, Hindus, unreligious, many of them are Chinese, Muslims, and Buddhists. Check them out. Nasa PMA, page and website. You could be an intercessor. Young people, sa ating pong mga kabataan, paano mo gagamitin ang iyong oras o panahon? Join a prayer group for missions. You could be a sender, an encourager of one who is going. You could serve a goer by visiting or mobilize God's people. You could volunteer. Pwede mong sabihin, Pastor, may oras ako eh. Pero parang di ako tinatawag ng Panginoon na sumugo. Nakakapanalangin naman ako, pero gusto ko pang may gawin. Maybe God wants you to volunteer sa send office. Kailangan po namin ng mga volunteer sa aming sending office. You pray about it, And then lastly, ano bang gagawin ng mga young people, young professionals, members ng FCF? Maybe you could be an FCF welcomer. Ano po bang welcomer? Sa day and age ng diaspora, refugees, international students, kailangan po natin ng mga welcomers. Ang mga welcomers po ay mga new breed of church missionaries. They are regular Christians in the church, college students, young professionals, kung sino man po, ano man po tayo dito, members ng FCF, but you could see a foreigner in your community who are probably studying at FEU or at UP o sa mga colleges or universities near Fairview. Are you praying for them? Are you reaching out to them? Remember, these international students, they are here probably for 4 years, 5 years to finish their courses. And they're by themselves. They might have friends, but they don't have families. Very vulnerable. Is the church reaching out to them? Kapitbahay, baka iba sa inyo, nagpapaupa pa ng mga international students. Are you ministering to them? Welcome them. Invite them to FCF. They need a place to go. They need welcomers from you. And maybe from this church, you could begin investigating, saan ba nakatira itong mga international students na ito? Mga bisita nga. And I know they will appreciate, especially yung mga bagong dating, mga freshmen who keeps on coming here. And many of them, I'm sure, nag-aaral diyan po sa FEU as medical students or some other courses. And you are right here. You could be a welcomer. Well, do you conclude a missions month? Hindi po. We are just beginning. And I pray that FCF will be a strong missions team, strong faith, strong teams. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, ingatan niyo po sa aming mga puso
ang mga itinuro po ninyo ng Holy Spirit. Yung mga opinyon at mga bagay na binanggit ng inyong lingkod, may isang tabi. Pero ang udyok ng Banal na Espiritu sa bawat isa kong mga kapatid dito po sa FCF, manatili. And Lord, listen to their desire to dare to conquer the mission field. I pray those, Panginoon, dito po mga kapatiran ko sa FCF, pati yung online participants po namin, that they will not just be participants, they will be themselves, Lord, responding to you even though they are far away or participating online. Work in our hearts, Lord, because the work is great and the workers are few. I pray, Lord, kay Pastor Lem, ang kanila pong pastoral team, ang election at kanila pong congregational meeting. Guide them, Father. Fill them with your Holy Spirit. Use mightily this missions mobilized church for your honor and glory. In Jesus' name, amen. Thank you, Pastor James. Challenge. Thank you sa word you shared. In fact, kami pong pamilya, kaming mag-asawa ay naka-join sa FCF. Bakit? Dahil sa missions-oriented po itong church na to simula pa noong 1990s when we got to know this church. At magpapatuloy po yan hanggang sa second coming or hanggang kunin na tayo lahat ni Lord, sabay-sabay. But we will continue to seek to do everything we can to support the Great Commission. Tayo po'y manalangin. Lord, we thank you, O God, for the word, the challenge, and we pray, Holy Spirit, that you continue to guide us. I pray that you speak to each and every one of us. Panginoon, may mga kapatiran kami rito na kinakausap mo. At maaring may ilan na matagal nang inuudyok ng banal na Espiritu na gumawa pa ng mas malalim na involvement sa missions. Ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na mangusap at maggabay sa mga kapatiran na yan. And the prayer of Paul, the missionary, we now pray for all of us when he said, I pray that out of his glorious riches, he may strengthen you with power through his Spirit in your inner man, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Diyan nagtatapos ang ating worship service. Ang ating pong mga small group leaders, yung kate-train lamang at yung dati nang nagli-lead, kayo pong lahat ay nanyayahan na magstay para po sa ating vision, skills, and huddle session ngayong buwan na to. Sige po, salamat po. Magandang umaga. Meron po tayong konting salo-salo dito. At para po sa mga iba, meron din ba sa baba? O dito lahat? Ayan. Kuha muna po tayo dito ng ating snack bago tayo bumaba dun sa hindi mag-attend ng VSH natin. Good morning po sa lahat.